Marso 2026 dahil sa isang sagupaang militar na sumiklab sa buong gitnang silangan ng kalangitan ng Dubai ay biglang naging isang frontline kung saan nagliliparan ng mga missile. Ang Information Board ng Dubai International Airport na dating kilala bilang pinakamalaking hub airport sa mundo ay puno na ngayon ng mga pulang salita na nagpapahiwatig ng pagkansela. Ngunit salungat sa agos ng mga taong nagmamadaling makatakas, may isang sasakyang panghimpapawid na pilit at paulit-ulit na lumalapag sa Dubai sa gitna ng digmaan. Ito ay isang private jet kung saan ang halaga ng pag-charter ay umabot na sa humigit kumulang 40 milyong yen kada lipad. Ang mga nakaupo rito ay mga dating tycoon sa Silicon Valley na tinalikuran ng kanilang American citizenship para lumipat sa Dubai at mga Hapon na mamumuhuna na inilipat ang kanilang yaman sa Dubai dahil sa ayaw nila sa mataas na buwis sa Japan. Sila dapat ang mga taong nagpapakita ng kanilang tagumpay sa SNS at may kalayaang magpunta kahit saan sa mundo. Bakit sila handang magbayad ng malaking halaga para bumalik sa isang lugar na tinatakasan ng lahat? Ang dahilan ay hindi pagiging makabayan o katapangan. Ang nagtutulak sa kanila ay isang napakalamig at malupit na kalkulasyon ng bilang ng mga araw ng kanilang pananatili na binibilang bawat araw. Mas mataas ang probabilidad na kunin ng tax authorities ng kanilang sariling bansa ang kalahati ng kanilang yaman kung hindi sila makakabalik sa Dubai kaysa sa probabilidad na mamatay sila dahil sa missile. Batay sa pagtatayang ito, nagsimula na ang kanilang baluktot na paraan ng kaligtasan. Sa isang artikulong inilathala noong Marso 5, inilarawan ng Financial Times ang tanawing ito bilang the tail wagging the dog. Ang pag-iwas sa buwis na dapat ay isang paraan lamang para mapabuti ang buhay, ang buntot ay siya na ngayong humihila sa buhay ng kanilang amo ang katawan patungo sa gitna ng digmaan. Ang mga matagumpay na taong ito ay lumipat sa kuta sa disyertong ito para sa kalayaan na hindi nakatali sa anumang bansa. Ngunit ang katotohanan ay sila'y mga bilanggo lamang ng 183 araw na babalisa sa bawat numero sa kalendaryo kung saan ang isang araw na pagkaantala ay nangangahulugan ng pagkawala ng bilyon-bilyong yen. Bagamat nasa posisyon silang pumili ng kahit anong, wala silang ibang pagpipilian ngayon kundi ang bumalik, bakit kailangan nilang magbayad ng 40 milyong yen para lamang lumipad patungo sa isang war zone? Ating aalamin ang malupit na sistema sa likod nito na tinatawag na tax residency at ang kabalintunang sinapit ng mga taong hindi kayang bitawan ang kanilang yaman. Bakit napakaraming yaman ang naipon sa bansang ito sa disyerto? Simple lang ang dahilan. Ang estado mismo ng Dubai ay ang pinakamalakas na produktong pinansyal na idinisenyo para sa mga mayayaman sa buong mundo. Ang mga kondisyong inalok ng Dubai ay sapat na upang akitin ang mga mayamang individual mula sa mga mauunlad na bansa na sawa na sa mataas na buwis, income tax, residence tax, capital gains tax at inheritance tax. Lahat ng ito ay 0%. Ang napakalaking numerong ito ang nagpabago sa Dubai mula sa isang simpleng tourist destination patungo sa pinakamalaking asset shelter sa mundo. Halimbawa, kung kumita ka ng 1 bilyong yen sa Japan, mahigit sa kalahati nito 550 milyong yen ay mawawala bilang buwis. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa filter ng Dubai, ang mahigit 500 milyong yen na iyon ay mananatili sa iyong mga kamay. Para sa kanila, hindi lamang ito simpleng pag-iwas sa buwis, kundi ang tanging makatwirang diskarte para sa kaligtasan upang maiwasan pa ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Subalit ang kanilang hinahanap ay hindi lamang simpleng pagtitipid ng pera. Ang kanilang tunay na layunin ay ang pagputol ng kanilang responsibilidad sa lipunan sa kanilang sariling bansa. Matapos lubusang pakinabangan ng edukasyon, seguridad at infrastruktura ng bansang kanilang kinalakihan at pinag-ipunan ng yaman, sila ay umaalis sa sandali ng huling profit-taking. Para sa kanilang, Dubai ay nagsilbing isang maginhawang aparato upang ihiwalay ang kanilang mga responsibilidad. Ang UAE naman ay hindi ito ginagawa bilang isang kawanggawa. Sa likod nito ay isang malamig na pambansang diskarte upang makalaya mula sa pag-asa sa langis. Sa halip na manggolekta ng direktang buwis, inaakit nila ang mga mayayaman para gumastos at pinasusustena ang pagbili ng mga naglalakihang real estate tulad ng pinakamatataas na skyscraper at mga artipisyal na isla sa mundo. Ang kalkulasyon ay kung ang napakalaking perang dala nila ay iikot sa loob ng bansa, kusang uunlad ang bansa. Binago ng Dubai ang sarili nito hindi bilang isang bansa kundi bilang isang platform para sa pag-ipon ng yaman. Ang eksperimentong ito ay tila perpektong nagtagumpay. Ang SNS ay napuno ng mga post tungkol sa kanilang marangyang pamumuhay na tila nang iinis sa mataas na buwis ng kanilang sariling bansa. Lahat ay naniwala na ito ay isang walang hanggang ligtas na lugar na naglipat ng malalaking yaman at itinatag ang kanilang buhay sa Dubai. Ang gintong tiket upang makatakas sa pagbagsak.
Subalit para mapanatili ang ganitong pamumuhay na puro kabutihan lamang ang kinukuha, may isang pisikal na panuntunan na hindi dapat labagin. Hindi ito napapansin sa panahon ng kapayapaan. Ngunit sa panahon ng kaguluhan, ito ang nagiging isang hindi nakikitang kulungan na nagtutulak sa kanila sa isang sitwasyong walang matatakasan. Ito ang pader ng bilang ng mga araw ng pananatili. Ang tanging sandata upang makilala bilang residente ng paraisong ito na walang buwis at protektahan ng sarili mula sa mga humahabol na tax authorities ng sariling bansa. Ito ay ang residency certificate na inisyu ng gobyerno ng Dubai. Sa mga migrante, ang isang pirasong dokumentong ito ang itinuturing na pinakamakapangyarihan at tanging pananggalang laban sa pakikialam mula sa bansang kanilang tinalikuran. Subalit para makuha ang pananggalang na ito, kailangang matugunan ang isang ganap at mekanikal na kondisyon. Ang pangunahing tuntunin ay ang record ng pananatili ng higit sa 183 araw sa loob ng 2 buwan. Kung ginugol mo ba ang higit sa kalahati ng taon sa isang bansa ay ang pandaigdigang pamantayan sa internasyonal na pagbubuwis upang matukoy kung saan nakaugat ang buhay ng isang tao. Siyempre may mga exception dito. Merong espesyal na probisyon kung saan ang residency requirement ay maaaring paikliin sa 90 araw kada taon kung may matibay na ugnayang pang-ekonomiya tulad ng pagmamay-ari ng real estate para sa sariling tirahan sa Dubai o pagpapatakbo ng isang lehitimong korporasyon. Sa unang tingin, ang 90 araw na ito ay maaaring magmukhang isang kaakit-akit na pasaporte tungo sa kalayaan para sa mga mamumuhunang naglalakbay sa buong mundo. Ngunit maging 183 araw man o 90 araw, hindi nagbabago ang esensya ng tuntunin. Ang mahalaga ay hindi ang address sa papel o mga post sa social media, kundi ang pisikal na katibayan na ang katawan ay naroroon sa lugar na iyon. Iyon lamang. Ang sistema ng imigrasyon ng Dubai ay isa sa mga pinaka-advanced at digitalized sa mundo. Sa sandaling dumaan ka sa smart gate ng airport, ang iyong bilang ng pananatili ay naitatala bawat segundo at naiipon sa database ng gobyerno. Kahit isang araw o kahit ilang oras lang ang kulang ang sistema, ay walang awang maglalabas ng desisyon na hindi mo natugunan ang requirement. Dito makikita natin ang kabalintunan na nasa puso ng video na ito. Ang katotohanan ng mga matagumpay na tao na tila malayang namumuhay lampas sa mga hangganan ng bansa ay sila pala ang pinakatumpak na nagbibilang ng mga numero sa kalendaryo, mga alipin ng numero. Ang hawak nila ay hindi kalayaan kundi isang attendance card sa silid-aralan na tinatawag na Dubai. Ang maikling panahon ng 90 araw ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na maaari silang bumalik anumang oras na naging isang nakamamatay na bitag na nagpaantala sa kanilang pagbabalik sa panahon ng krisis. Sa panahon ng kapayapaan, ang pagbibilang na ito ay isang nakakainip na gawain na ginagawa habang umiinom ng champagne sa lounge ng isang luxury hotel. Ngunit sa sandaling sumiklab ang apoy sa kalangitan ng gitnang silangan, lumitaw ang nakamamatay na depekto na nakatago sa sistemang ito. Ang kinaharap nila sa huli, mga taong akala ay makukuha nilang lahat, ay ang malupit na katotohanan na kahit mayroon silang kakayahang mag-charter ng private jet, hindi nila mabibili pabalik ang lumipas na bilang ng mga araw ng pananatili. Noong Marso 2026, ang mga kalkulasyon sa pag-iwas sa buwis na binuo ng mga residente ng Dubai ay walang awang winasak ng pisikal na pagkakahiwalay. Dahil sa kaguluhan na sumakop sa buong gitnang silangan ng mga skyscraper sa disyerto na dating ipinagmamalaki ang kanilang alamat ng kaligtasan ay tumigil sa paggana. Maaring isipin na dahil mayroong force majeure tulad ng digmaan, pagbibigyan na lamang kung kulang ng ilang araw sa pananatili. Ang sagot ay isang malamig na hindi. Sa sistema ng pagbubuwis, walang lugar para sa emosyonal na pagsasaalang-alang. Kahit umulan pa ng mga missiles sa lungsod, ang kinikilala lamang ng sistema ay isang bagay, ang numerikal na talaan kung kailan dumaan ang pasaporte sa immigration gate. Ang nagpalala sa sitwasyon ay ang ganap na pagbagsak ng transportasyon sa himpapawid. Nang kanselahin ng mga pangunahing airline ang kanilang mga flight at tumaas ang mga bayarin sa insurance, naging imposible na para sa kanila na bumalik gamit ang mga ordinaryong eroplano. Dito tayo bumabalik sa tanawin sa simula. Ang dahilan kung bakit sila gumastos ng 40 milyong yen para sa isang pribadong eroplano ay dahil iyon na lamang ang tanging paraan para makabalik. Sila na karaniwang napakasensitibo sa pamamahala ng panganib ay nagpapakamatay na bumalik sa isang lugar na malapit ng maging dagat-dagatan ng apoy. Ito ay hindi patunay ng katapangan kundi resulta lamang ng isang kalkulasyon ng pakinabang at pagkalugi. Ang 40 milyong yen ay isang murang gastos para hindi makuha ng tax office ng kanilang sariling bansa ang kalahati ng kanilang yaman. Ang pag-iwas sa buwis na dapat ay isang paraan para mapabuti ang buhay ay naging layunin mismo at ngayon ay inilalagay sa panganib ang buhay ng amo. Ang tunay nilang kinatatakutan ay hindi ang direktang tamaan ng bomba,
Ang kinatatakutan nila ay ang paglipas ng mga araw sa kalendaryo habang nasa labas sila ng pader ng Dubai at ang hindi na maibabalik na pagkawala ng kanilang kalasag laban sa buwis. Iyon ang tahimik ngunit tiyak na yabag ng kanilang pagbagsak. Ngunit ang modernong sistema ng pagbubuwis ay hindi ganoon kadali na malulutas ang lahat sa pagbabalik lamang sa Dubai. Paano tinitingnan ng tax authorities ng kanilang sariling bansa ang mga taong muntik nang mawalan ng kanilang kalasag? Susunod haharapin natin ang tunay na salarin na mas malupit pa kaysa sa mga misal na humahabol sa kanila. Ang tunay na salarin na humihila pabalik sa mga mayayaman sa war zone ay hindi ang mga misal na bumabagsak mula sa langit. Ito ay ang malupit na sistema na ipinatupad ng mga bansa sa kabila ng mga hangganan isang malaking lambat na tinatawag na worldwide income taxation. Madalas nating isipin na mayroon tayong pribilehiyo na malayang pumili kung saan tayo maninirahan. Ngunit sa harap ng malupit na batas ng buwis ang lugar ng paninirahan ay hindi natutukoy ng personal na kagustuhan. Ito ay isang unilateral na desisyon ng Estado kung bibigyan ka ba ng label na taxpayer batay sa ilang pamantayan. Sa sandaling mawala ang kalasag ng Dubai Residency Certificate, ang mangyayari ay hindi isang paglipat sa isang malayang estado na walang nasyonalidad. Ang naghihintay ay ang sapilitang pag-override ng iyong residency status ng bansang iyong tinalikuran. Ang sistemang ito na ginagamit ng maraming mauunlad na bansa ay nagbibigay sa estado ng karapatang kolektahin ang lahat ng perang iyong kinita saan man sa mundo, maging ito man ay kita mula sa negosyo sa Dubai o mga dividendo mula sa mga stock sa ibang bansa sa sandaling ituring kang residente ng bansang iyon. Noong umalis sila sa kanilang sariling bansa, naniniwala silang pinutol na nila ang kanilang ugnayan sa estado. Ngunit ang estado ay hindi kailanman binitawan ang hindi nakikitang tanikala na nakakabit sa kanilang leeg. Dito suriin natin ng mahinahon ang kanilang kalkulasyon. Halimbawa, ano ang mangyayari kung isang mamumuhunan na may 10 bilyong yen na asset ay hindi makabalik sa Dubai at maklasify bilang residente ng Japan? Sa isang bansang may mataas na buwis tulad ng Japan, ang pinagsamang income, tax at residence tax ay maaaring umabot sa maximum na 55% na. Nangangahulugang 5 bilyong yen ang kanilang yaman ay biglang mawawala sa estado. Sa harap ng panganib na ito, ang 40 milyong yen para sa pribadong eroplano ay nagiging isang murang gastos na 0.4% lamang ng yaman na kailangan nilang protektahan. Para sa kanila, ang private jet ay hindi isang luho para ipagmayabang ang kanilang yaman. Ito ay ang tanging sandata para pisikal na ihiwalay ang kanilang buong ari-arian mula sa malaking sistema ng pangongolekta ng buwis ng estado. Sa lohika ng organisasyon tulad ng tax authorities, walang salitang simpatya o exception. Tila malayang nakakagalaw ang pera sa kabila ng mga hangganan, ngunit sa katotohanan, hinahabol ito sa mas mabilis na bilis ng kamatayan na tinatawag na taxing power ng estado. Ang mga matagumpay na tao na nalasing sa ilusyon ng pagiging malayang individual ay ngayon natututo sa gitna ng usok ng digmaan kung gaano sila kalalim na nakakabit sa sistema ng estado. Dahil ang yaman ng mundo ay nakakonsentra sa isang lugar, ang mga senaryo ng pagbagsak nito ay may iba't ibang anyo depende sa nasyonalidad. Ating aalamin ang nakakatakot na katotohanan sa likod ng kung paanong lohika sila hinihila pabalik sa lambat ng buwis ng kanilang sariling bansa sa pamamagitan ng 3 malinaw na kaso. Una, tingnan natin ang kaso ni John, isang British. Siya ay isang hedge fund manager na habang nagmamay-ari ng isang makasaysayang tahanan sa gitna ng London ay inilipat ang kanyang residency sa isang mamahaling lugar sa Dubai ilang taon na ang nakalipas. Ang sistema ng buwis ng UK ay may isang napaka-mechanical at hindi may iwasang tuntunin na tinatawag na statutory residence test. Hindi lamang nito tinatanong kung ilang araw kang nanatili sa UK. Ito ay isang sistema kung saan ang mga salik tulad ng pagkakaroon ng bahay na magagamit anumang oras sa bansa o kung ang pamilya ay nasa bansa ay binibigyan ng puntos at ang bilang ng mga araw para ituring na residente ay nag-iiba. Ayon dito, sa pagkakataong ito, si John ay pansamantalang nanatili sa kanyang tahanan sa London ngunit na stranded dahil sa pagkansela ng mga flight dulot ng sagupaan sa Dubai. Ngayon sa kanyang barangyang sala sa London, nanginginig niyang isinusulat sa memo pad ng kanyang smartphone ang bilang ng kanyang mga araw ng pananatili. Kung lumampas siya kahit isang araw ang pinakamataas na rate ng buwis ng UK na 45% ay walang awang ipapataw sa kanyang kita na bilyon-bilyong yen na kinita sa Dubai. Mayroong hindi may paliwanag na kalupitan sa katotohanan na ang isang tao na dating sanay na magmanipula ng mga komplikadong numero sa pandaigdigang pamilihan ay ngayon ay nasusukol ng pinakasimpleng aritmetika ng kanyang sariling mga araw ng pananatili. Susunod ay ang kaso ni Raj, isang mayamang Indian.
Para sa komunidad ng mga Indian na bumubuo sa malaking bahagi ng populasyon ng Dubai, ang krisis na ito ay isang seryosong sitwasyon na nagbabanta sa yaman ng kanilang pamilya. Sa mga nakaraang taon, pinalakas ng gobyerno ng India ang kanilang kapangyarihan sa pagbubuwis sa mga non-resident na may mataas na kita. Si Raj ay bumalik sa Delhi para sa huling settlement ng kanyang malakihang negosyo sa real estate sa India, ngunit na stranded dahil sa pagsasara ng airspace. Sa sandaling lumampas siya sa 120 araw na limitasyon, magkakaroon siya ng obligasyon na magbayad ng buwis sa India para sa kanyang pandaigdigang kita. Sa boarding gate para sa mga pribadong eroplano, nag-aagawa ng mga negosyanteng Indian para sa mga upuan na ang presyo ay 10 beses na mas mataas kaysa sa dati. Hindi sila natatakot sa mga bomba. Natatakot silang hindi makatakas mula sa maniningil na tinatawag na gobyerno ng India, at ang pinakakabalintunan ay ang kaso ng mga Hapon na mamumuhunan. Marami sa kanila ay may kontradiksyon na ginagamit ng Dubai bilang isang tax-free na pitaka habang hindi kayang iwanan ng mataas na kalidad ng infrastrukturang panlipunan ng Japan. Halimbawa, isipin ang isang mamumuhunan na bumalik sa Japan upang iwasan ang digmaan at ginamit ang pagkakataong ito para sumailalim sa isang detalyadong medical check-up sa Japan at sinuri ang kalagayan ng kanyang mamahaling condominium na patuloy niyang pag-aari sa Tokyo. Iniisip nilang sila ay matatalinong mamimili. Hindi sila naninirahan sa Japan na may mataas na buwis, ngunit pinipili lamang nila ang seguridad at serbisyong medikal ng Japan. Iniisip nila na dahil may force majeure na pumipigil sa kanila na bumalik pansamantala lamang nilang inaasikaso ang kanilang sarili sa Japan. Ngunit ang kanilang matalinong pagkilos na ito ang mismong target ng tax authorities. Hindi lamang mga numero sa kalendaryo ang kanilang tinitingnan. Inaamoy nila ang hindi maalis-alis na amoy ng Japan na nanggagaling sa iyong pamumuhay. Sa likod ng mga mararangyang post sa SNS, sinusubaybayan nila kung paano ginamit ang iyong Japanese credit card sa Ginza o Roppongi at kung gaano karaming advanced medical services ang iyong natanggap. Ibubunyag ng mga otoridad ang katotohanan na habang nagkukunwari kang tinalikuran mo na ang Japan, ikaw pala ay nabubuhay na higit na umaasa sa mga benepisyo ng Japan kaysa kaninuman. Kung mayroon kang 10 bilyong yen na assets, mahigit sa kalahati nito 5.5 bilyong yen ay mawawala. Ang takot na ito na mas tiyak na tutupok sa iyong yaman kaysa sa isang missile ang tunay na dahilan kung bakit sila nagtutungo sa runway ng Dubai na puno ng itim na usok. Iniisip nilang tinalikuran nila ang kanilang bansa para sa kalayaan, ngunit sa huli, hindi sila makakatakas sa katotohanan kung saang bansa sila umaasa para sa mga serbisyo at nakakulong sila sa isang walang katapusang lipunan ng pagbabantay. Ang kabayaran para sa pamimili na nakita natin kanina ay hindi nagtatapos sa emosyonal na usapin lamang. Para sa mga nasusukol na mayayaman, ang huling legal na pag-asa na natitira ay ang pag-iwas sa dobleng pagbubuwi sa pamamagitan ng mga tax treaty. Ngunit ang kalasag na ito ng tratado ay nakakagulat na marupok sa panahon ng krisis at sa halip ay maaaring maging isang bitag na magtutulak sa iyo sa isang sulok na walang matatakasan. Una, kailangang maunawaan na ang tax treaty ay hindi isang automatikong hadlang na nagpoprotekta sa iyo, kundi isang tuntunin lamang ng paghatol upang magpasya kung aling bansa ang masusunod kapag dalawang bansa ang sabay na nag-aangkin na ikaw ay kanilang taxpayer. Dito pumapasok ang tiebreaker rule na mechanical na nagpapasya sa prioridad. Kung hindi ka makabalik sa Dubai dahil sa digmaan at tumagal ang iyong pananatili sa Japan, tutukuyin ng hukom ang iyong lokasyon sa isang malamig na pagkakasunod-sunod. Ang unang itatanong ay kung mayroon kang permanent home o isang bahay na magagamit mo anumang oras. Susunod na susuriin ay ang Center of Personal and Economic Interests kung saan matatagpuan ang iyong mga desisyon sa negosyo at mahahalagang relasyon. Kung ang iyong tahanan sa Dubai ay nasa panganib dahil sa digmaan habang pinapanatili mo ang iyong condominium sa Japan at nagpapatuloy sa pamamahala ng iyong mga ari-arian at serbisyong medikal sa Japan, ang tingin ng hukom ay biglang babaling sa Japan. Kahit na mayroon kang residency certificate na inisyu ng gobyerno ng Dubai, ang iyong legal na status ay maaaring ma-override ng paghatol ng tratado na ang iyong tunay na buhay ay nasa Japan. Ang pinakamalakas na sandata ng tax authorities ng Japan ay ang napakalawak na konsepto ng pangunahing sentro ng buhay sa Ikatsu no Honkyo. Patutunayan ng mga investigador ng Japan mula sa lahat ng anggulo kung gaano ka umaasa sa infrastruktura ng Japan. Mula sa pagbabago sa mga bayarin sa utility ng iyong condominium, tutukuyin nila ang mga ilaw ng iyong buhay at mula sa impormasyon ng lokasyon ng iyong smartphone, ilalantad nila ang katotohanan ng iyong pananatili. Ang kanilang lohika ay pare-pareho. Ano man ang dahilan, hanggat nananatili ka sa Japan, ginagamit ang infrastruktura ng Japan at ginagawang base ang Japan para sa iyong sariling pamamahala at pamamahala ng ari-arian. Ng konklusyon ay ang obligasyon sa pagbabayad ng
buwis ay nasa Japan din. Ang mas nakakadismaya ay sa investigasyong ito ang burden of proof ay nasa panig ng taxpayer. Kung ang tax authorities ng Japan ay magpasya na ang iyong tunay na buhay ay nasa Japan at magpadala ng abiso sa buwis, kailangan mong patunayan sa pamamagitan ng obektibong ebidensya na ang katotohanan ng iyong buhay ay nasa Dubai para baligtarin ito. Ngunit ang Dubai ngayon ay nasa isang sitwasyong parang digmaan. Ang pagkuha ng mga resibo ng utility bills mula sa lokalidad o mga dokumentong nagpapatunay ng iyong aktibidad sa negosyo sa Dubai mula sa isang lugar na puno ng kaguluhan at ipakita ito sa paraang katanggap-tanggap sa tax office ng Japan ay magiging napakahirap sa pisikal na paraan. Kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya, talo ka na sa puntong iyon. Ikaw ay automatikong ituturing na residente ng Japan at ipapataw sa iyo ang mataas na buwis na hanggang 55% at malaking karagdagang buwis para sa kita na iyong nakuha sa Dubai. Iniwan mo ang iyong bansa para protektahan ang iyong yaman, ngunit dahil sa force majeure ng digmaan, ikaw ay hinihila pabalik sa Japan at sa isang kabalintunan dahil nasa Dubai ka, ang iyong buong yaman ay natutukoy ng tax authorities ng Japan. Ang pinakamasamang senaryo ay nagiging isang katotohanan. Ngayong gumuho na ang pisikal na seguridad at maging ang mga institusyonal na pananggalang ay hindi na gumagana, ang nasusukol na pera ay nagsisimula ng muling gumalaw sa susunod na destinasyon sa napakabilis na paraan. Sa huli, ang bagong katotohanan sa dulo ng pagtakas na ito, bakit muling napapansin ngayon ang Singapore at Hong Kong at bakit hindi rin sila ang lupang pangako, tatalakayin natin ang malalim na katotohanan nito at ang kabalintunang naghihintay sa dulo ng survival game na ito. Ang mga missile na bumabagsak sa buhangin ng disyerto ng Dubai ay ngayon ay muling nagpapagalaw sa pera ng mundo ng marahas at malupit. Ang mga mayayaman ay bumabaling sa dalawang pangunahing financial hub ng Asia, ang Singapore at Hong Kong, bilang kanilang susunod na kanlungan. Ngunit ang naghihintay sa kanila doon ay hindi na ang walang kondisyong pagtanggap tulad ng dati. Una, ang Singapore na inaasam ng maraming mamumuhunan ay hindi na isang paraiso na maaaring pasukin ng sinuman. Sa mga nakaraang taon, pinalakas ng gobyerno ng Singapore ang kanilang mga hakbang laban sa money laundering at itinaas ang mga pamantayan para sa pagtatatag ng mga family office sa isang antas na hindi pa nangyari noon. Pumasok na tayo sa isang panahon ng pagpili kung saan kailangan mong magdeposito ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 bilyong yen na assets para hindi tanggihan sa pintuan ng migrasyon. Ang Singapore ay hindi na lamang isang lugar para sa pag-iwas sa buwis. Ito ay naging pinakasaradong kaban ng yaman sa mundo, na pinoprotektahan lamang ang isang maliit na bilang ng mga ultramayaman na kayang magbayad ng entrance fee. Sa kabilang banda, ang Hong Kong ay nagpapakita ng nakakagulat na pagbangon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa China, ang pera na tumakas mula sa Dubai ay ngayon ay bumabalik sa napakabilis na paraan. Ang mga bagong insentibo na inilunsad ng gobyerno ng Hong Kong ay naging isang pagpipilian na hindi matanggihan para sa mga mayayamang naghahanap ng pisikal na seguridad. Ngunit kahit magpalit sila ng lugar, hindi sila makakatakas mula sa sumpa ng mga numero. Pumunta man sila sa Singapore o Hong Kong, sa araw na lumipat sila, magre-reset lamang ang bilang ng 183 araw sa bagong bansa. Sa huli, ang ating nasasaksihan sa esensya ng tax-free migration ay hindi tunay na kalayaan mula sa estado. Ito ay isang pasukan lamang sa isang mataas na kontroladong kawalan ng kalayaan kung saan nanginginig nilang binabaliktad ang kalendaryo bawat taon, takot sa pagkawala ng bilyon-bilyong yen dahil sa isang araw na pagkakamali sa pananatili. Ang perang pinaghirapan para sa kaligayahan ay ngayon ay humihila sa buhay ng kanilang amo patungo sa gitna ng digmaan. Ang kanilang imahe habang bumibili ng 40 milyong yen na tiket sa eroplano at lumalapag sa isang runway na puno ng usok ay tunay na imahe ba ng isang nagwagi na dapat nating hangarin? Ang isang tax-free na paraiso ay hindi isang lugar na walang buwis. Ito ay isang lugar kung saan pansamantalang binibigyan ka ng stay of execution mula sa sistema ng pagbubuwis hanggat patuloy kang mananatili doon. Iyan ang malamig na katotohanan na narating ng modernong pagtatanggol ng yaman. Sana ay nakatulong ang nilalaman na ito na palawakin ang iyong pananaw sa ekonomiya. Kung ikaw ang maharap sa kulungang ito ng mga numero, ano ang handa mong isakripisyo para protektahan ang iyong yaman? Mangyaring ibahagi ang iyong tapat na opinyon sa comment section. At kung nais ninyong patuloy na tuklasin ng malalim ang mga hubad na katotohanan ng ekonomiya para sa kaligtasan na walang halong pagkukunwari, mangyaring mag-iwan ng high five like at mag-subscribe sa channel